Hello there mga kabrad! Welcome back to our channel. Ngayong araw na ito ay itatakil natin ang pagbagsak ni Sara Duterte. Oo mga kabrad, talagang matatalo na talaga to. Kala ko nga dun sa isa sinundan nitong video na to, parang gusto ko na siyang iboto pero parang hindi pala. Kasi sinisira niya yung sarili niya no? Makikita natin sa mga susunod na video na ipapakita ko sa inyo kung paano niya sinisira ang sarili niya. Kasi nga naman nakatungtong siya sa pangalawang pinakamataas na posisyon ng gobyerno. Ganun talaga po ang nangyayari sa mga may mga kapangyarihan. Nagkakaroon po ng sobrang hangin sa utak. Kaya akala ni Sara Duterte ay pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. No? Sana hindi niya na pinagtanggol yung mga tauhan niya. Hindi na siya nag-react. Yun nga po ang payo ko sa kanya noon pa sa mga video ko mga several months ago na na dapat pagsabihan siya ng kanyang mga counselor, yung mga tagapayo niya, na huwag mag-react kasi masisira lang siya. Dapat hindi siya nag-react kasi habang nagre-react siya ay lalo siyang binabanatan, no? Diba? Katulad nung si Attorney Zuleika Lopez ikinulong, no? Binantayan niya, nung binabantayan niya saka naman ililipat. Pero kung hindi niya babantayan yun, sana hindi na ililipat yun, doon na lang yun. 5 araw lang sana sa House of Representatives si Zuleika Lopez, yung attorney niya, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayon dinagdagan pa, talagang ginagalit po siya. So, yung mga ginagawa sa kanyang ganyan ay para mag-react siya ng mag-react. Ngayon, kumbaga pumupunta siya sa bitag mismo. Talaga nagpapahuli talaga si Sara Duterte. Sana hindi siya nagpahuli, no? Kaya ngayon, yan po ang magiging downfall niya. Downfall niya yan, no? Akala niya sa ginagawa niya na ganyan ay marami siyang may kayat na tao na tutulong sa kanya na magkakaroon ng people power. Hindi po, hindi na. Hindi po ganun ka tanga ang tao. Nakikita po nila ang mga nangyayari. Diba, sinuportahan po niya si Apollo Kibuloy. Diba? O ayaw ng tao yun. Dapat kung talagang para sa bayan ka, hindi mo dapat susuportahan ang mga taong nagkasala. Ganun po yun. Dapat na nahimik siya. Pero kung todo ang mga suporta nila, yan nga si Sara Duterte, sila Bato de la Rosa, no, buti pa nga si Malasakit Senator si Bongo hindi nagre-react, hindi siya kumakampi kay Apollo Kibuloy. Yan sila Robin Padilla, kinakampihan nila yan. No? Yun ang magiging downfall nila, alam ng tao yan. Kaya nga po itong si Sara, akala niya kasi sa kanya pa rin ng tao, hindi po. Ako binoto ko siya noong nakaraan pero ngayon hindi ko na po siya iboboto kasi sa ginagawa niya sa sarili niya. Hindi ko gusto ang ginagawa niya. Ito nga sinundan na video nga lang parang sobrang awa ko sa kanya talagang siya iboboto ko pero nakita ko na ipapa-impeach na siya Ito na po yung magiging downfall niya. Dito po sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang mga bagay na ida-downfall niya. Yung pag-threat niya sa tatlong matataas na tao sa ating lipunan, ang presidente, ang first lady, at ang house speaker. Yan, pinagbantaan niya yan. Yan ang unang magiging downfall niya. Ipapa-impeach siya ng mga tao. Ang pangalawa na pwedeng ipang-impeach sa kanya ay yung inciting to sedition niya. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano sinabi niya sa Chief of Staff na gumising, na ang gusto niya mag-rebel din na rin ang Chief of Staff na si General Browner. Ay hindi po gagawin yun
Hindi po gagawin yung kasi ang talagang sinusunod ni Browner ay ang saligang batas ng Pilipinas kung sino yung nakaupong presidente. Hindi yung nakaupong vice president ang susundin niya, kundi ang nakaupong presidente. Tapos ipapakita ko rin sa inyo kung paano niya pinalagan ang House of Representatives, yung Quadcom. Ipapakita ko rin sa inyo yan at bibigyan ko ng komento. So wag na natin patagalin mga kabrad. At panoorin na natin ang kanyang mga ginawa na ikababagsak niya. In the near future, talagang mai-impeach na siya. Yan ay for sure na yan. So, ito yung una. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke, yan, sabi niya. No joke. Oh, nagdilin na ako, ma'am. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan, narinig niyo yun mga kabrad. Naku. Kahit pa sinabi niya na pag pinatay ako, hindi na nila titignan yung salitang yun. Ang titignan na ng mga mag-iimbestiga, lalo na ng NBI, yung sinabihan niya na papatay dun sa tatlo, si Presidente, si First Lady, at si House Speaker. Yan, magkakaroon na ng investigasyon. Di ba, pinadala na nga ng, or rather, sinubmit na nga sa office niya yung subpoena para sagutin niya, para maimbestigahan siya, para umattend siya or pumunta siya sa NBI para sa investigasyon. Ayan. No, nakita niyo, sinira niya yung sarili niya. Ngayon, pakinggan natin yung pangalawang video niya kung saan ay gumawa siya ng inciting to sedition. Ito na po. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tignan nyo, ayan gusto niyang magrebelde ang Chief of Staff na si General Browner na kumalas na sa gobyerno kasama ang buong pwersa ng Armed Forces of the Philippines. Mali po yun. Inciting to sedition na malinaw yun. Palagay ko po ay isa yun sa ikakaso sa kanya sa impeachment case niya. No? Bakit mo sinasabi yung ganyan, Sara Duterte? Ayan, sinira mo yung sarili mo. Alam mo, sila, sila ay tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Hindi yan katulad ni Senator Trillanes na pag nakakita ng mga pagluluslay sa gobyerno ay pumapalag agad. Hindi, professional yung mga yan. Pinag-aral ng gobyerno yan. Kaya hindi mo maasahan na bumaliktad yan. No? Kayo po, sa tingin nyo babaliktad? Hindi po babaliktad si General Browner, yung Chief of Staff sa ngayon. Siya ang parang kanang kamay ng ating Pangulo. No? Hindi siya babaliktad. Kasi hindi siya maniniwala kay Sara Duterte. Kasi hindi yun ang trabaho niya. Ang trabaho niya ni Browner, ang Chief of Staff, ay ipagtanggol ang bansa sa panlabas na pananakop ng ibang bansa. So, pakinggan po natin yung kanyang pakikipag-away sa House of Representatives dun sa Quadcom hearing kung saan ay iniimbestigahan ang kanyang paglustay ng 100 milyon ng 11 araw lang. Ito po, panoorin natin mga kabrad. Wala na po tayong... Mr. Chair, respectfully, may I say something? Yes, Honorable. Mr. Chair, Yes. Honorable Vice Mr. Chair? President, before I recognize you, would you like to take your oath? yeah.
I Mr. will only Chair. recognize you if you will take your oath. Okay, Okay. let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Ayan, napapayag na The siya. oath has been administered, Your Honors. Dati hindi nagtitake oath. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Pero babanat siya ng babanat ng Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, Later sir? later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala usap- pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect yung Yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Chairman, Secretary. motion to Hindi suspend ninyo alam for 5 lahat minutes. One na minute, ang President. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. A few moments later. Chair, Mr. may I- Chair. May be allowed. Yes, Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair, Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question in so far as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo
Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. With all due respect, Yes, Mr. Chair, Congressman Mr. Chair, I move that we Deputy strike Speaker out. Yeah, I move that we Suarez. strike out that last comment said about the House of Representatives. I don't think that is warranted. Neither is it fair to make statements such as that. So move, Mr. Chair. Second. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, Yes, may Congressman we Dan remind all the Fernandez. resource persons to address the chairman kasi nakakawala po ng respeto sa committee na to kung hindi po natin i-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Ayan po, nakita niyo po mga kabrad kung paano naging radikal si Sara Duterte. Akala niya napakatalino na niya. Hindi niya alam, binabagsak niya lang ang sarili niya. No? Dapat nanahimik na lang siya. Magmula noon, hinayaan niya na lang yung mga tauhan niya. At sana hindi na siya umattend dyan sa hearing na yan. Hindi naman siya tinatawag dyan eh. Sa that particular hearing na yan eh. Kaya lang nagpunta pa siya. No? Kahit yung mga tao niya lang sana ang pinapunta niya. Kasi nung nakaraan, ay nagpunta na siya, hindi naman siya natanong ng gusto. Kundi kinalaban niya rin lang. Ito na yung talagang rurok, yung sinip ng kanyang pagiging radikal. No? Kasi tingin niya magagawa niya lahat bilang Vice President eh. O hindi siya nalayo kay dating President Leni Robredo na kumakalaban sa administrasyon, ay siya ay mas lalo pang masidhi, mas lalo pang garapal ang ginawa niya kaysa kay dating Leni Robredo. Kaya hindi na po siya mananalo sa pagka-presidente. Tiyak na po yan. No? At wala pong konti lang po ang tatayo sa lansangan para sa kanya. Kasi po, tinulungan niya si Apollo Kibuloy at kinalaban niya ang makakaliwang grupo. No? Siya nga po yung nag-head ng ng NTF-ELCAC eh. Kaya nagalit sa kanya ng gusto eh. Di po ba? Yung mga makakaliwang grupo niyan ang talagang magaling manghikayat ng mga tao para tumayo sa lansangan, para magwelga. Hindi niya po kapanalig ngayon yung mga yun. No? At yung mga tao na against kay Kibuloy ay hindi rin pupunta kasi pinanigan niya si Kibuloy. Ano po, kayo po mga kabrad? Ano sa tingin ninyo? Ang mga tao po na dating may gusto sa kanya, ang dati pong tao na nag-iisip na iboto siya, ay hindi na po boboto sa kanya. No? Kasi maaga pa lang ganyan na ang ginagawa niya. Kung sana ay mananahimik lamang siya, siguradong mananalo siya. Dapat hindi na niya kalabanin ng gobyerno. Nung nakita ko nga siya na kumalas kay BBM noon, eto na, mali na yung diskarte mo. Dapat kinampihan mo muna hanggang sa wakas. Nagpaalila ka sana, nagsipsip ka sana kay BBM nang ikaw ang i-endorso, kaso nilabanan mo. Ayan, ganyan ang mangyayari kay Sara Duterte. Siya na rin po ang sumira sa sarili niya. Siya na rin po ang gumawa ng paraan para hindi maging susunod na presidente. Kayo mga kabrad, isulat nyo lang ang comment nyo kung magiging presidente pa ba siya o hindi na. Kung siya ba ay mai-impeach o hindi. O kung ang mga tao ba ay lalabas kung sakaling siya ay kulong para ipaglaban siya. Magkakaroon ba ng susunod na EDSA rally? Kayo po mga kabrad. Sige po, hanggang sa susunod po mga kabrad. Maraming salamat po.